samahan niyo ako sa maikling panalangin. Hallelujah. Yes, Father God in heaven, we thank you so much, O God. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo at mapagmahal sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa pag-ibig mo, Diyos, na hindi po nagmamaniw. Salamat dahil binigyan mo po kami ulit ng pagkakataon, Lord God, upang magtipon at pumunta rito sa iyong tahanan, Lord God, upang makinig sa iyong mga salita. Lord, thank you. Alam po namin, Diyos, na meron ka pong magandang balita na ihahandog sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat sa iyong mga mensahe. Bigyan mo po, Panginoon, ang aming pong espiritual na pangunawa upang sa ganun, Diyos, ay amin pong maintindihan kung ano man po ang iyong ibibigay sa amin sa hapong ito, Lord. Marami pong salamat. Basbasan mo po ang bawat isa. Basbasan mo po ang iyong alagad, Lord God. Lord, I only commit myself, Lord God, na nahawa, Panginoon, na gamitin mo lamang ako bilang iyong instrumento, bilang iyong mouthpiece, Lord God, na siyang maghahayag ng salita sa hapong ito, Panginoon. Lord, even, O God, ang ating pong aming pong mga kapatiran online, Lord God, be with them, Lord God, sa sandaling ito, Panginoon. Marami pong salamat at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. So, muli ay nagkita-kita tayo, nagsama-sama sa hapong ito. Praise the Lord. At isang kagalakan po sa akin na muli po kayong makasama. Napapadalas yata. Amen? Kahit na biglaan yung pagbibigay ko ng schedule sa atin dahil ay ating pa rin pong kunin, di ba? Na sa pagpapala sa atin. Hallelujah. So, sa hapong ito ay alam ko na bawat isa po sa atin ay may pinagdadaanan, bawat isa po sa atin ay mayroong hinaharap na mga pagsubok sa buhay, but I believe na sa mga salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan sa hapong ito, ang bawat isa po ay mapapalakas. Amen? Hallelujah. So, na minsan ay may mga dumarating po sa atin na hindi po natin inaasahan at we wonder po kung bakit may mga ganon. And in times po na may ganito ay hindi po natin malaman or hindi po natin alam kung tayo po ba ay makapag-remain po na may kagalakan ba, masaya ba sa ating mga puso in times po ng mga trials po na dumarating sa buhay po natin. Narinig po natin yung testimony po ng ating mga kapatiran kanina, no, that naandun yung pagsubok, but then mas nakakahigit po yung joy sa kanilang mga puso. Amen? So sa hapong ito, ang ating pong topic is matatagpuan po sa James 1 verse 2 to 4. So alam na po natin, kabisado na po natin dito. Sabi po dito sa kanya pong salita na consider it pure joy. At yan po ang ating pupunin na ang pamagat po or ang ating pong topic sa hapong ito. Amen? So, yan po. In the midst of trials, mga kapatid, napakahirap po na i-consider po natin. Yeah? Mahirap pong i-consider or i-count po natin as pure joy yung ating pong mga pinagdadaanan. Amen? But really, it's hard to be joyful kung mayroon po tayong mga pinagdadaanan po sa ating mga buhay. But as believers of Christ, tayo po na mga tinawag po ng Diyos, ay lagi pong nasa sa atin yung kagalakan in every situation, di po ba? So, how do we maintain joy in the face of trials? Paano po natin mag-maintain yung joy na yan kung ganyan nga na meron po tayong mga pagsubok na hinaharap? At dito po, we can find the answer in James 1, verse 2 to 4. Basahin po natin. Dito po sa James 4, James 1, 2 to 4, sabi po niya dito, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Verse 4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, yan po ang salita ng Panginoon sa akin. Sabi ko po kanina,
na sa pamamagitan po niyan ay makikita po natin ang kasagutan ng ating mga panalangin, ay ating pong mga pangangailangan. Sabi nga ng kapatid natin kanina na lahat po ng mga questions po natin, pangangailangan natin is in the Bible, yung mga sagot po. Amen? So, dito po ina-address po ni James ang kanya pong sulat sa 12 tribes na kung saan po it refers to the Jewish Christians. Kung titignan po natin sa verse 1, diyan po sa James 1:1, at sinasabi po niya diyan na kung saan po ay sila po ay humaharap po sa malaking pagsubok ng iba-iba pong klase ng pagsubok po. Sabi po diyan ni James na whenever, na hindi po niya sinabi na if. Pag sinabi po whenever, we have to remember po na yung pagsubok po ay talaga pong mangyayari. Mangyayari po talaga sa atin. Kaya, madalas po nating naririnig, di ba, mayroon po tayong kasabihan na ang pagsubok po ay karugtong ng buhay. Yung noong last Wednesday na nandito ako at nag-share, ay nasabi ko po yung pinagdadaanan po ng pamilya ko ng aking pamangkin sa pinsan, na yun nga 5 days lang na napasok sa ospital yung kanyang asawa. At ngayon po ay ayun, umuwi na po sa Panginoon. At masasabi ko na napakabigat na pagsubok dahil ang kanyang pong asawa ay nasa Canada at yung kanyang pong mga anak ay malayo po sa kanya nung nangyari yun. So, at yung bunso po niyang anak ay special child. So, paano na lamang yung kanyang anak na bunso na umaasa po palagi sa kanyang pong ina. Pero, dito po sa binasa po natin, nasabi po niya dyan, consider it pure joy. Diba? Na ano man yung mga pinagdadaanan po natin ay naandyan po palagi. Ano man yung mga hardships, yung mga difficulties po natin, or challenges in any forms, ano man po yan, mapa-financial man po man yan, sa family man po natin, physical or emotional po yan, ay lagi pong naandyan ang Diyos po para sa atin. Amen? So in 1 Peter 4 verse 12 to 13, sabi po niya dito sa 1 Peter 4 verse 12 to 13, dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. Verse 13, but rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Yan. Huwag kayong magtaka sa mabigat na pagsubok. Sabi po niya dyan, sa inyo na inyong dinaranas, parang hindi po pangkaraniwan. Pinaalala po ni Peter na normal lamang po ang mga pagsubok po na yan. Ini-encourage po niya ang bawat isa po sa atin na huwag po tayong na-surprise because suffering is to be expected. Dahil ito po ay part ng ating pong Christian life and it serves as a purpose or testing sa ating pong pananampalataya. So, mayroon pong purpose po yan. So, tulad po ng ating pong mga ninuno, na tulad po ni Joseph, di ba? He experienced betrayal. He experienced yung mistreatment. Ang dami po niyang pinagdaanan. Na-experience po niya yung inapi siya. Yung injustice. Si Naomi, na-experience po niya yung bitterness. Yung bitterness, yung loneliness. Yung mawalan po ng mahal sa buhay. Di po ba? Kaya even si Job, na grabe yung kanya pong pinagdaanan sa kanyang buhay. Imagine to the point of death. At hanggang sa mawala po lahat ang kanyang mga mahal sa buhay. At iba ng kanyang mga ari-arian. But then, nakita po natin kung paano po sila nagpatuloy, paano po sila nagalak dahil alam po nila na mahal po sila ng Diyos. Dito po, sa ating pong text, James told us to consider it pure joy. Paano? Paano po natin maisasabihin na i-consider po natin pure joy kung tayo po ay dumaranas po ng ganitong pagsubok? In the second part po of the verse po na binasa po natin,
Diyan po ay sinabi po niya na consider it pure joy. Ini-instruct po tayo ni James na to find joy in the midst of trials. At sabi po sa verse 3 na, it said that testing of our faith produces perseverance. So ano po ba yung perseverance na ito? Ito yung perseverance na it is the ability to wait and endure. Kaya, pero paano? How, mga kapatid? Number 1 is we have to cultivate perseverance. So, kailangan po natin i-cultivate po yung perseverance na yan. Kailangan po natin i-recognize that trials serve a purpose in our spiritual journey. Ito po yung nagbubunga ng ating pong pananampalataya. Na kung saan tayo po ay natuto po na magtiwala nagtiwala sa mga bagay-bagay po na hindi po natin nakikita. Amen? Dahil alam po natin na ito po yung nagre-require po sa atin na kung saan ay matuto po tayong magtiwala po sa Diyos. Yung trust po natin sa Panginoon at matutunan po natin na mag-rely po sa Kanyang kalakasan. Amen po ba? So, sabi po niya diyan na perseverance leads to spiritual maturity. At ito po yung nagbibigay po ng malakas po na pananampalataya po natin. Minsan po, it may test our heart but will encourage us encourage us na para magpatuloy na tayo po ay patuloy na tumayo, stand firm hanggang sa ito po ay ating pong malampasan. Because at the end of the day po, alam po natin na ang Panginoon po ay kasama po natin sa journey po ng buhay na to. Hindi po natin niya tayo pababayaan. So, let us keep going and rejoice. Amen? At sabi po niya sa 1 Peter verse 6 to 7, sabi niya, In all this, you greatly rejoice. Sabi mo niya dyan. Though now, for a little while, you may have had to suffer great in all kinds of trials. But in verse 7, sabi niya, these have come so that your faith of greater worth than gold which perishes even though refined by fire may be proved genuine and may result in praise and glory and honor when Christ is revealed. So, kaya sabi niya na dapat niyong ikagalak. Dapat daw po natin ikagalak kahit na magdanas po tayo ng iba't ibang pagsubok. Dahil at the end po, sabi niya dyan na tayo po ay papupurihan, dadakilain at paparangalan ng Diyos sa araw po na mahayag si Kristo. So, ang ganda po ng Kanya pong ipinangako po sa atin. So, when trials come and test our faith, naandyan po kaya, makakayanan po pa kaya natin, pipiliin pa po kaya natin ang Diyos, pipiliin pa po kaya natin na titignan siya at ipapakita sa atin na yung sarili po niya na yung kumbaga is faithful siya at true siya sa atin. Makikita po pa kaya natin ang kalakihan ng Diyos sa atin pag mayroon po tayong mga ganyang tasting na pinagdadaanan. Minsan nakakalimutan po natin ang Diyos, di po ba? Minsan sinisisipat pa natin ang Diyos na Lord, bakit dumating sa akin ang pagsubok na to? Ginagawa ko naman lahat ng mga gusto mo, yung mga habilin mo, yung mga tagubilin mo. But why, Lord? Sunday after Sunday, nandun po ako sa tahanan mo. Monday after Monday, ako po ay nasa tahanan mo. Nagpupuri, sumasamba sa iyo. But why, Lord? Bakit mo po inalaw sa akin ang mga pagsubok na ito? Minsan ay hindi na po natin makikita ang pagiging sino po ng Diyos sa atin pag mayroon po tayong mga pagsubok na ganito. But it encourages us to keep the faith.
Sabi po dyan sa binasa natin, so that sa susunod po na may pagsubok po na ganito po sa atin, ang faith po na ito ay lalo pong lalalim. Lalo pong itong magiging maganda, mas refined than gold. At magiging, we will become more patient in order for us to persevere. Minsan mga kapatid, pag dumadaan po tayo sa mga ganito, nakakalimutan natin na mayroon palang ginagawa ang Diyos sa atin. Di ba? Alam natin mga kapatid that God will keep His promises. Ipupulpil po niya yung mga promises na yan. Kaya, sabi sa verse 4, let perseverance finish its work so that you may mature and complete, lacking nothing. Perseverance leads us to spiritual maturity. Sabi po natin kanina. At ang maturity po na ito ay matatagpuan lamang po natin kung tayo po ay patuloy sa ating pong pananampalataya. Kung tayo po ay patuloy na magiging tapat at magtitiwala po sa Panginoon. Yung bang mas dadagdagan pa natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Kasi kung kulang po yung ating pananampalataya, we will not grow. Paano po tayo magmamature kung kulang po yung ating pananampalataya sa Kanya? Tignan natin na ang pagsubok na ito as an opportunity for us na tayo po ay lalago spiritually. Huwag nating titignan na ang pagsubok na ito yung magdadaon sa atin. Minsan nasubok ka lang, sa Lunes wala ka na sa church. Di ba? Sana tignan natin ang mga pagsubok na ito upang lalo po tayong kumapit sa Kanya. Kasi ito po yung spiritual refinement at ito po yung magdidevelop po sa ating pagkatao, sa ating pong character. Dito po tayo nadidevelop. Yung naaalis po yung pagiging bugnutin natin. Nakikita po natin kung ano ba yung pagkakamali natin, yung pagkukulang po natin. Kasi dito po tayo natututong lalong lumapit sa Panginoon. Di nga ba pag may pagsubok, diyan ka lalong lumuluhod sa Panginoon? Di ba? At diyan po tayo ay lalong pong nakikita natin yung ating kaliitan sa Kanya. Nagiging humble po tayo. Kaya nare-refine po tayo at nadidevelop. Tayo po ay nagiging imahe ng Diyos habang sa ating pong patuloy na pagdaan sa mga pagsubok po na ito. So, hayaan natin na tayo po ay i-shape po ng Diyos. Hayaan po natin na ang Diyos po yung mag-mold po sa atin into the kind of person na gusto po niya para sa atin. Dahil siya malamang po yung nakakaalam kung ano ba yung nararapat po para sa atin. Mga kapatid, hindi po natin alam kung ano ba yung magiging bukas po natin. Ano ba yung plano ng Diyos sa atin? Di ba? Pero ang Diyos, through trials, ay lalo po niyang pinalalalim yung ating pong pananampalataya. At dito po, ay lalo po niya tayong i-transform into His likeness. So, napakabuti po ng Panginoon. Minsan, sabi po natin na parang nakalimutan na niya tayo. But as we continue to persevere, dito po nakukomplete po yung gawain, yung gagawin ng Panginoon po sa atin. Kaya huwag po natin i-skip yung test po sa buhay natin, yung trials po sa buhay natin. Huwag po natin, huwag po tayong magmamadali. Na? Sabi po ni David na, though I walk through the valley, na? Hindi po niya sinabi na, no, na ako ay tatakbo. Pero tayo po, gusto po natin tumakbo. Ayaw po natin lumakad, nagmamadali po tayo masyado. But maturity cannot be rushed, mga kapatid, especially spiritual maturity. Hindi po natin yan, pwedeng madaliin.
Dahil dito po ay ipinapakita po ng Diyos yung ating pong mga weaknesses. Dito po ipinapakita ng Diyos yung ating pong mga shortcomings. Ano ba yung ating mga pagkukulang? Ano ba yung mga kahinaan natin? Hindi po upang tayo po ay Kanya pong iwan. Ipinapakita po niya ito, hindi upang tayo po ay Kanya pong iwan, kundi doon po natin makikita na tinutulungan niya po tayo upang mag-grow spiritually. Kaya dapat lamang na tayo po ay sumang-ayon. Sabihin po natin na, opo, gusto ko pong mag-grow, kailangan ko pong mag-grow. Gusto ko pong makilala pa kita ng higit sa buhay ko. Minsan mahirap po na makomplete kasi yung process ng perseverance na ito sa buhay natin dahil kasi alam po natin na ito po ay masakit. Masakit. At masyado po natin itong dinadamdam. Pag may tumating po na pagsubok po sa atin na ganito, gusto po nating takbuhan. Numabalin lang ako mga ito, at talikudan tayo. But ito po, kailangan po naharapin po natin upang i-endure ang pain na ito. Pang sa ganon, mga kapatid, ay magresulta po ito ng maganda. Kung tayo po ay magpo-focus po sana sa resulta ng pagtitiis na ito kaysa po sa sakit mismo. Huwag po tayo mag-focus sa sakit. Mag-focus po tayo sa magiging resulta nito, mga kapatid. Maturity takes time. Kaya pag mayroon po tayong pinagdadaanan na maaari pong maganap, ay tayo po ay yung bang tignan po natin kung ano po yung resulta. Wala po kasing sino man na basta na lamang po magmamatured na in our spiritual walk with the Lord. Marami po tayong kailangang pagdaanan. Hindi po natin basta-basta na lang nakakamtan yung gusto po natin makamtan. Lahat po tayo, hindi po porki tayo po ay na-save na, ay wala na pong proseso. Mayroon pa pong proseso, mga kapatid. Oo, na-justify na po tayo. Na-justify na po tayo ng Diyos, nalinisan na po niya tayo. Pero may process pa rin po. Na kung saan God help us to mold us and to help us to be more like His Son, Jesus Christ. Mga kapatid, huwag po nating hahayaan na huwag po tayong magmadali. Kung tayo po ay nadadaan po sa proseso, dahil po sabi niya dyan na kailangan po tayong magtiyaga. Magtiyaga, di ba? So number 2, we need to see the purpose of trials. We need to see the purpose of trials. When we know and understand that there is reason for our trials, it helps us to better maintain our joy so that we will not lose our trust in God. So, pag iniisip pa lang po natin that we will go through testings and trials, isipin po natin na naandyan po ang Panginoon. James told us na yung purpose po ng trials ay upang tayo po ay matutong magtiyaga at lalo po tayong palaguin sa ating pananampalataya. So, at yung ating pong mga emotions na yan, at yung ating pong mga feelings na yan, kung ano man po yung pinagdadaanan natin, hindi po sinabi ng Panginoon na tayo po ay nag-iisa. Sabi po niya, pinangako po niya sa atin, sa kanya pong salita na kanya po tayong sasamahan. He never said that we will be alone, mga kapatid. He said that in His word in Deuteronomy 3:16 that He will not leave us nor forsake us. Sinabi rin po niya dyan na minsan maari pong nararamdaman po natin na parang rejected po tayo.
Pero sabi po niya in 1 John 3:1 na God said that we are His children. Tayo po ay Kanya pong mga anak. So, paano niya po tayo pababayaan? Amen? So, pag tayo po ay feeling rejected, isipin po natin na tayo po ay anak ng Diyos. Amen? Kahit sino pa po yung nagre-reject or nag-uupos po tayo sa atin dyan, isipin po natin na anak po tayo ng Diyos. Minsan, napipil po natin na we are empty-handed, pero ang kung sabi ng Diyos sa Kanya pong mga salita, in Matthew 6:11, that He will be our daily bread. Kailangan po hindi po tayo magkukulang. Ang Diyos po ay mabuti, kapatid. Pupunuan at pupunuan po niya kung ano po yung pagkukulang po sa atin. Sa anuman pong aspeto po ng ating buhay. Maging material man yan, sa spiritual man po yan, o sa anumang mga pangangailangan po natin. At in Romans 15:13, sinabi po niya na He will fill us with hope, joy, and peace. So, pupunuin po niya tayo ng pag-asa, ng Kanya pong kagalakan, at ng Kanya pong kapayapaan. So, pag nasa atin po ang mga yan, mayroon pa po ba tayong pagkukulang? Wala na po. Kahit na ano po yung pagdanasin po natin na mga pagsubok po sa atin, pag naandito po ang mga ito sa atin, then naandyan po yung kagalakan po sa atin. Masasabi po natin na we can always consider pure joy yung mga trials and testing na yan. At sabi po niya sa 2 Corinthians 12:10, that He made us strong. Gagawin po niya tayong malakas. Bibigyan po niya tayo ng kalakasan, mga kapatid. And God is always faithful. Sabi po niya sa 2 Timothy verse 13, that He will always be faithful. Kaya, in 1 Corinthians 10:13, sabi niya that no testing has overtaken us. Wala pong testing na hindi po natin makakayanan. Ibibigay lamang po ng Diyos kung ano po yung kaya po natin makayanan. In sa 1 Corinthians 10:13. Dahil bibigyan at bibigyan po niya, He will provide us a way out, mga kapatid. Ano man yung mga pagsubok na yan sa atin, God will always provide us a way out. So we must know that God will use our test to grow us, not to destroy us. So the purpose of trial is not to weaken us, but to strengthen our faith. And to let us know, mga kapatid, that He will always be with us. Hindi po niya tayo pababayaan. And one purpose is to grow us into a persevering faith. Dadagdagan po niya yung ating pananampalataya, mga kapatid. So, mga kapatid, ang pagsubok ay hindi lamang po, it is not meant to, it's not meant to crush us. Hindi po niya ito ibig sabihin na tayo po ay Kanya pong ididiin o sisirain. Masakit man po ito, mga kapatid, at very challenging. Pero kung ito po ay atin pong aakapin, kung ito po ay ating tatanggapin sa buhay, then it will give us a joy in our hearts, knowing na ang ating pong paglilingkod sa Panginoon ay mayroon pong purpose. Knowing na ang mga trial po na ito ay mayroon pong purpose. Dito po ay ang ginagawa po niya tayong matatag. Kaya let us remember that God is always with us in times of trials. Hallelujah. So, ito po yung natutunan po natin, mga kapatid, na sa mga ninuno po natin, di ba? Yung mga ninuno po natin, nakita po natin how they persevere. Nakita po natin sila kung paano po naging complete po yung perseverance po sa kanilang mga buhay.
Bakit? Dahil sila po yung mga taong naging masaya pa rin kahit po dumadaan po sila sa sobra-sobrang pagsubok. Na marami sa kanila nakulong, pinatay. Imagine if we only remember kung yung mga sufferings po nila, kung paano po sila pinatay. Di ba? Sila Paul, di ba? Yung mga apostles, kung paano po sila namatay. May pinatay na ibiniti na patiwarik. May mga binato hanggang sila namatay. Di ba? Yung mga pinagdaanan na nilang ito, mga kapatid, na bago po nangyari sa kanito, grabe. And yet, they still consider these trials as joy sa kanila. Tayo, ano po ba yung mga pinagdaanan nating mga pagsubok na, especially in our service to the Lord? Ang sarap-sarap nga di ba? Ang sarap-sarap na maglingkod sa Kanya Di ba? Hindi pa natin napagdaanan yung mga testings na binabanggit po dito. Yung mga testings po na nabanggit in 2 Corinthians 2 Corinthians 4:8-9. Basahin niyo po dyan. Hindi pa po natin nararanasan yung mga challenges na yan. Remember mga kapatid that God is with everything po na ginagawa na that God will work out everything for our good. Nangyayari po ito para sa atin pong kabutihan at para po sa kaluwalhatian niya. So no matter what happens, kailangan po na i-consider po natin as pure joy mga kapatid yung ating mga trials na ito. Remember that the God na pinaglingkuran po ng mga ninuno natin noon, ay siya pa rin po yung Diyos na pinaglilingkuran po natin ngayon. Kung nagawa po niya silang malampasan ang lahat ng ito, ganoon din po sa atin. Kaya wag po tayong matakot, sabi po sa kanyang mga salita. Let us, do not fear, but be courageous, for I am with you. You know, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay mga kapatid, sometimes, kala natin hindi na natin kaya. Maamis na lang tayo na, ay tapos na pala. Diba? Lagi nating naririnig na sinasabi ni Bishop Evelyn sa atin na day after day, daily, sabi niya, nararanasan natin yung hirap, pero pinabayaan pa tayo ng Diyos. Pag gising natin kinabukasan, nandiyan na naman yung kalakasan sa atin. Amen? Masaya na naman tayo na nagpupuri sa Kanya. Masaya na naman tayo na sumasayaw at sumasamba sa Kanya. Kaya, mga kapatid, whatever is your trials na pinagdadaanan ngayon, consider it your joy. In James 1:12, sabi po niya dito, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life the Lord has promised to those who love Him. Amen? So yan po ang ipinangako ng ating Panginoon na blessed is the one who perseveres under trials. Dahil tayo ating pong makakamtan ang korona ng buhay na ipinangako po niya sa atin. So, praise the Lord. At gusto kong ituloy nyo yung pagbabasa sa book of Ephesians, how to live a joyful life. Diyan po mababasa po natin kung paano po ang mabuhay nang mayroon pong kagalakan. Kaya, mga kapatid, yan lang po yung akin pong maibabahagi sa inyong hapon na ito. Maiksi man ito, but I believe that God will continue to speak to you. At ang Diyos po ang patuloy na magbabahagi po sa atin kung ano po yung ating pong mga pangangailangan. In times of trials, in times of joy dito sa ating buhay, sa ating pong paglilingkod sa Kanya,
sasamahan po tayo ng Diyos. Amen? So, yan lang po ang aking may share at nawa po ay meron po tayo ng kapulutang aral. So, ulit tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Tunay na Panginoon na hindi mo po kami pababayaan. Salamat po Panginoon sa kagalakan na patuloy mo pong ibinibigay po sa aming mga puso. Especially Lord, pag kami po ay dumadaan sa pagsubok. Salamat Ama, tulungan mo po kami Panginoon na patuloy na kumapit po sa iyo sa pamamagitan po ng iyong mga salita, Lord. Salamat dahil alam po namin Panginoon na hindi mo po kami pababayaan. Hindi mo po kami iiwan Panginoon pag may mga dumating po na pagsubok na ganito sa amin. Lord, salamat dahil Ikaw po ang aming kalakasan, Ikaw po Panginoon ang aming pong kagalakan sa aming pong patuloy, Lord God, na pakikibaka sa buhay na ito. Salamat po Ama at ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At ito na balik po sa ating Salamat po, Pastora Merly, sa salita na Panginoon yung inaalin sa amin. At we are blessed. Kasi sinasabi nga sa James 1:12 we are blessed under persevering trials. Ano mga testings na ating kinakaharap sa ating buhay, physical, and emotional, anumang aspecto ng ating buhay na always trust in the Lord. Amen? Salamat po, Pastora. God bless you more po. Ngayon, naman ay ating ipagpatuloy ang ating service sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng special offering sa ating Panginoon. Amen? At as we walk our obedience sa ating Panginoon, let us give our special offering sa ating Panginoon. Amen? Napakabuti ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa sa atin. In return, we are obeying His command. And this, give our offering sa ating Panginoon is also one of our obeying the Word of God. Amen? Let us continue at huwag tayo magpapagod na magbigay sa ating Panginoon dahil ang mga givings natin ngayon, yan ang ating yan isang fuel natin, yung fuel na para magpatuloy ang gawa ng Panginoon. Amen? So, let us march our offering sa ating Panginoon. And let us pray. Hallelujah, Father God. We thank you, Lord God, for this opportunity once again, Lord, to give our special offering to you, Lord God. Thank you, Lord God, sa mga salita mo na ibinahagi mo sa hapon na ito, Lord God, through your servant, Lord God. Lord, bless her, O Lord God, in all aspects of her life, O Lord God. We thank for the word of God. Need namin, O Lord God, Lord, help us, O Lord God, na may sa puso namin, O Lord God, may sa gawa namin ng iyong mga salita, O Lord God. At patuloy kami, O Lord God, na magtitiwala sa iyong mga salita as we commit everything to your hands, O Lord God. Everything that we have, O Lord God. Ikaw lang, O Lord, na siya makakagawa ng mga imposible, O Lord God. Lord, maraming salamat, O Lord God, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, bless mo bawat isa, bless mo mga trabaho, O Lord God, at continue to guide them, O Lord God, to meet the needs of each one of us, O Lord God. Lord, we thank you as we give our special offering to you, O Lord God. We continue to lumawak pa ang iyong gawain mo, Lord God. Lord, we thank you, we give you praise, we give you all the glory in Jesus' name. Amen. Starting this contentment, I cast my every care on the Lord.
Jesus, Father God, once again, we thank you so much, O God, for the victory of this afternoon service, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, sa patuloy, O God, na pakikisama mo po sa amin, Lord God. Salamat na alam namin na Ikaw ang nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, hanggang sa matapos po ang aming pong gawain, matapos ang araw na ito, Panginoon, patuloy, Lord God, na Ikaw, Panginoon, ang sumama sa bawat isa sa amin, Lord God, na kahit sa amin pong paglabas sa bulwagan ito, Panginoon, samahan mo kami, Lord, hanggang sa makarating, Panginoon, sa amin pong mga uuwian. Ama, salamat sa buhay ng aking mga kapatid na nandito at sa mga nakikinig online, O Lord God. Patuloy, Panginoon, na Ikaw ang siyang mangusap sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon. Lord, touch their heart, O Lord God, nang sa ganun, Panginoon, ay lalo pa po silang maging malakas, O Lord God. Lalo pa po silang magpatuloy, Panginoon, sa kanila pong paglilingkod sa iyo, Lord God. Na despite sa aming pong mga pinagdadaanan, despite, O Lord God, sa dami ng mga circumstances, O Lord God, na dumarating po sa aming mga buhay, Lord, hindi po kami bibitaw, Lord God. Kaya patuloy mo pong tanganan ng bawat isa sa amin. Patuloy kang manahan sa aming buhay, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, anuman ang mga dumating na pagsubok na yan sa aming mga buhay, Lord, ay hindi po kami matitinan. Bagkos, Panginoon, kami, O Lord God, ay buong puso't buong tapang na harapin ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, cover each one, O Lord God. Lead thy protection, O Lord God, and the covering of the blood of the Lamb be with us, O Lord God. Nanawa, Panginoon, ay iadya mo kami sa lahat ng mga gawain ng masama, O Lord God, upang sa ganon ay lalo po kami magiging matagumpay, O Lord God, sa aming pong patuloy na paglilingkod sa iyo, Lord God. Father, ibigay mo ang kagalakan sa puso ng bawat isa, Lord God, ang kapayapaan at Lord, ang pag-asa, Lord God, na sa amin pong maglilingkod sa iyo, Lord God, ay makita namin ang kalakihan mo, Lord God, ang kaganapan, Lord God, ng pagiging Diyos mo sa aming mga buhay. Amang maraming salamat, Lord God. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin hanggang sa mga kapatid po namin na wala po na hindi nakadalo dito, Lord God, na sa susunod, Lord God, na Lunes ay muli po namin silang makasama, Lord. Maraming pong salamat, Diyos, sa lahat ng ginawa mo at sa mga gagawin mo pa po. In Jesus' name we pray. Amen.